nila. Ngayon matagal na po na meron talagang tension. Natural yan sa batas na tension between the PNP or yung mga law enforcers at ang mga abogado. Ang law enforcers ay naandyan para oftentimes nagkaka-clash sila with the lawyers during times of arrest. Bakit? Ito yung time na pinakakailangan ng detainee ng abogado. Most of the time, stressful yung sitwasyon. Hindi nila, they can be scared. Even if wala kang ginagawa, matatakot ka. Ganun talaga ang circumstances. Bakit? Dadating ang PNP, of course, they have guns. Of course, ang batas, inaalaw ang PNP ng reasonable use of force. Pero yung interpretation of what constitutes reasonable is really scary. Bukod pa dyan, in foreign jurisprudence, maaaring magsinungaling ang pulis sa isang detainee. Pwede niyang sabihin, andyan na yung pamilya mo, sabihin mo na itong mga to. Maaaring mag-conduct ng illegal na interrogation ang mga pulis. Tandaan, hindi pwedeng pasalitain ang isang saksi o kaya isang detainee nang wala yung kanyang abogado at kailangan i-apprise siya ng kanyang karapatan na entitled siya sa abogado. So, nag-argue ang PNP doon sa kaso ni General Pocis na hindi pa naman daw kailangan kasi kailangan lang ang abogado during custodial investigation. Ano yung custodial investigation? Kapag nakaupo na, tinatanong na at hindi na allowed lumabas yung tao, even if he has not been formally arrested, until masagot or pagka sila ay nag-iimbestiga na actively doon sa stasyon at hindi na nila pinapaalis yung tao. Yon, custodial investigation yon. Sabi ng PNP, yan lang naman kasi ang nakalagay doon sa saligang batas. Ang nakalimutan ng PNP ay, primero, mayroong batas. And yun yung RA 7438. Okay? Yan ang tinatawag ng the rights of the accused. Bago tayo magpatuloy, huwag pong kakalimutan, like, share, follow, and subscribe. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Ito po ang Luminous. At ang dinidiscuss natin ngayon, ang importansya ng mayroong kang abogado kapag ikaw ay dinidetain. Lalong-lalo na dahil ang PNP or ang kahit sinong law enforcement agency ay allowed the reasonable use of force. Usually, kailan siya reasonable? Kapag kaakibat niyan, if you present a danger to the people around you or a danger to yourself. Ito yung sinasabi ni PRD rin, na kapag nanlaban, kapag binunutan kayo ng baril, you are allowed reasonable use of force to protect yourself or to protect the people around you. So, tama yan. However, kapag walang saksi, wala kang kasama, di mo kasama ang abogado mo, matatakot ka talaga. And the law enforcers can take advantage of your vulnerability. That is why a lawyer not only is important but is necessary to protect the rights of a detainee during the time of arrest.